What? Tanong niya kay Matilda. Matilda, umalis ka na muna. Sabi naman ni Xander. Nakita niya kung paano pandilata ni Matilda si Xander, ngunit nag-iwas lang ito ng tingin. Sa huli, ay walang nagawa si Matilda, kundi ang umalis. Halata sa mukha nito ang matinding galit, at kulang na lang ay saksakin siya sa talim ng tingin nito sa kanya. Malakas itong ibinalibag ang pinto na para bang ipinapahiwating ang matinding galit nito. Grabe, akala mo siyang may-ari ng kumpanyang ito kung umasta? Hindi napigilang bulong ni Chelsea na pasimpleng inirapa ng nakasarang pinto. Hindi niya ito pinansin at naglakad palapit sa mahabang sofa na naroon sa loob ng opisina ni Xander. Briella, siguro naman sasabihin mo na sa akin kung bakit ka nanggulo sa event na yon kahapon. Saad ni Xander na naglakad palapit sa kanya. I told you, hindi ako nanggulo. I was invited. Hanggang kailan mo ba balak panindigan yung alibay mo? Hindi mo ba alam na pinag-uusapan na ng lahat ng iskandalong yon? At sinisisi ang kumpanya ko? Paano ko ipapaliwanag sa harap ng publiko ang kahihiyang ginawa mo? Galit na tura nito sa kanya. Yan bang rason kung bakit mo ako pinatawag dito? Kaswal niyang tanong dito. Natigilan si Xander. Pagkuway nagsalubong ang kilay nito at mas lalong nagalit sa sinabi niya. Briella, what the hell is wrong with you? Naririnig mo ba ang mga sinasabi mo? Walang mali sa ginawa ko, Xander. At kung ano man ang pinasok ko ngayong gulo, huwag kang mag-alala. Kaya kong natusin ito ng mag-isa. Though, I was hurt by the fact that my fiancé didn't even ask what really happened yesterday and tried to hear my side of the story. Walang emosyong tura niya. I'm worried about my company. Alam mo kung gaano ko pinaghirapan na itayo to. Tura nito. Pera. Pawis sa tugo ko rin ang binigay sa kumpanyang ito, Xander. Kaya wala kang dapat ipag-alala dahil hindi ako tanga para sirain ang bagay na pinaghirapan ko. Mariin niyang turan. Mataman siyang tinitigan ni Xander. Tila inaarok kung ano ang tumatakbo sa isipan niya. Ngunit nanatiling walang emosyon ang kanyang mukha. Dahilan para marahas itong mapabuntong hininga. Fine, palalampasin ko itong ginawa mo. Pero simula sa araw na to, ay makikinig ka na ulit sa akin. At susundin ang mga, I can do what I want, Xander. Hindi mo ako kailangang diktahan sa mga dapat kong gawin. Mabilis niyang wika rito. What? Ani ni Xander, na agad nagsalubong ang kilay sa sinabi niya. And since I'm here, ipapaalam ko na rin na i-appoint ko si Chelsea as my manager. Starting today, I'm going back to modeling. Kaswal niyang wika. What? Honey, hindi ba't pinag-usapan na natin na titigil ka na sa pagmomodelo? At tutulungan akong magpatangpo sa kumpanyang to? Malakas na tura ni Xander. Maayos na ang kumpanya. Stable na rin. At alam kong kakayanin mo nang i-handle ito. At kahit naman bumalik ako sa modeling, ay hindi ibig sabihin nun na pababayaan ko na ang kumpanya. I still help you and how would you do that? If you go back to modeling, kailangan kita dito, Briella. Kaya hindi ako papayag sa gusto mong mangyari. Mariin at pinal na tura nito. Narinig niya ang mahinang pagsinghal ni Chelsea at kahit hindi niya ito tingnan, ay alam niyang nakairap na ang mga mata nito. Fine, you don't want me to go back to modeling? Tanong niya rito. Yes, bakit ka ba magbabalik sa modeling? Bibigyan mo lang ng kahihiyan ng sarili mo at magiging katawa-tawa ka sa harap ng publiko. Nakakalimutan mo na ba ang inanunsyo mo noon sa harap ng media? Sinabi mong tuluyan mo nang iiwan ng pagmomodelo. At hinding, Briella, huwag mong sabihin pakikinggan mo ang sinasabi ng fiancé mo. Sabad ni Chelsea. Shut up. Ikaw sigurong nagpipilit kay Briella na bumalik sa pagmomodelo, no? Wala ka na bang ibang gagawin kundi ang dumikit kay Briella? Go and find a job. Angil ni Xander kay Chelsea. Abat, hindi na ituloy ni Chelsea ang sasabihin dahil pinigilan niya ito. Kilala niya ang ugali nito. At kapag umatake ang topak nito, ay posibleng may masabi itong hindi dapat nito sabihin. Stop it, Chelsea. Hindi mababago ang desisyon ko. Babalik ako sa pagmomodelo. Maliban na lang kung papayag si Xander sa gusto ko.
Ani ni Briella. Go and tell me. Tura ni Sander, ngunit masama pa rin ang tingin nito kay Chelsea. Let's get married as soon as possible. Kahit sa huwes lang, at hindi magarbo. Ang importante lang naman doon ay ang legalidad ng kasal natin. Sagot niya na diretsong nakatingin dito. Nakita niya ang pagbabago ng anyo nito. Mula sa pagkakagulat hanggang sa pagpapanik nito. Ilihim siyang napasinghal ng tawa. Wala siyang balak totohanin yon at ginawa niya lang yon para subukan kung ano ang magiging reaksyon nito at hindi nga siya nagkamali. Honey, alam mong hindi ganon kadali ang pagprepara sa kasal natin. Isang buwan na lang naman ang kailangan mong hintayin. Utal nitong Turan. We don't need to prepare anything. Kahit na ngayon agad, pwede tayong magpunta sa Civil Registrar's office. Find a judge and get married. May mahirap pa doon? Nakataas ang kilay niyang Turan dito. I'm busy right now. At maraming dapat gawin dito sa opisina. Turan nito. If that's the case, let's postpone our wedding. Makapaghintay naman yon pero hindi mo ako mapipigilan sa gusto kong gawin. Seryoso niyang Turan. Honey, pumayag akong tumigil sa pagmomodelo. Dahil nangako kang pakakasalan ako kapag naging maayos ng kumpanya. Ngayon kung hindi mo pa kayang tuparin yun, sa kabila ng success ng kumpanyang to, that's fine with me. But I will not stay here in your office and do nothing. At ipapaalala ko lang din sa'yo, I am once in the peak of my career. At hindi imposibleng makamit ko ulit yun. Saad niya rito. Matagal siyang tinitigan ni Sander. Tumigas ang anyo nito. At halatang hindi nagustuhan ang sinabi niya, pero wala siyang pakialam. Gustuhin man ito o hindi, buo na ang pasyon niyang bumalik sa pagmomodelo. Yun lang ang paraan para pagbayarin ang mga ito at pabagsakin. Fine, I let you do what you want. But that's it. Ako pa rin na magdidesisyon ng lahat ng mga hawakan mong projects. Sa ngayon, ayusin muna natin yung gulong pinasok mo at hahanapan kita ng manager. Singhal ni Sander. Hindi mo na kailangang maghanapan ng manager ko. I told you, Chelsea will be enough for me. Isa pa, mas komportable akong magtrabaho kung kilala ko ang mga taong nasa paligid ko. As for other matters, I'll handle everything from now on. All you have to is sign the contract. Sabi niya rito, I'll give you the contract next week. Chelsea, pakitawagan si Cecil and let her prepare the contract. Pakisabi na rin na gusto ko siyang magpunta rito para maging witness sa pagpirma ni Sander ng kontrata. Baling niya kay Chelsea na agad tumayo at nagpaalam saglit sa kanila. Nang maiwan silang dalawa ni Sander, ay halos kainin na siya nito sa sama ng tingin nito sa kanya. Ngunit nagkibit lang siya ng balikat at binaliwala yun. Ilang sandali pa ay bumalik si Chelsea at sinabing papunta na si Cecil. At wala pang 30 minuto ay nakarinig na sila ng katok. Pumasok si Cecil na may dalang ilang dokumento at inilapag yun sa harap ng mesa ni Sander. You already planned this ahead. Ano pang saysay ng pagtatalo natin tungkol sa kasal natin? Madilim ang anyong wika nito sa kanya. Pagak siyang tumawa. Kung pumayag kang pakasalan agad ako, madali lang tawagan si Cecil at kansilahin ang kontratang yan. But honestly, it hurt to know that you're still not ready to marry me yet. Hindi kumibo si Sander at hindi na nag-abalang basahin pa ang kontrata at pinirmahan isa-isa ang mga yon saka ibinigay muli kay Cecil. It's done, Briella. Nakangiting wika ni Cecil pagkatapos suriin ang mga dokumentong pinirmahan ni Sander saka ibinigay sa kanya. Isang makahulugang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Briella at kinuha ang pena inabot sa kanya ni Chelsea at pinirmahan din ang kontrata niya. Nang iabot niya ang kontrata kay Cecil, ay agad itong nagpaalam sa kanila para ibigay naman yun sa legal team nila para i-verified yun. Kung wala na din tayong pag-uusapan, alis na kami, sabi ni Briella at tumayo. Ngunit bago pa man niya naihakbang ang mga paa niya, ay malakas na bumukas na ang pinto ng opisina ni Sander at pumasok si Matilda sa kagalit siyang nilapitan. Kapal naman talaga ng mukha mo, Briella. Pagkatapos mo mag-iskandalo, ay naisipan mo pang magbalik sa pagmomodelo? Hindi ko akalain na ganun kakawalang hiya. Dahil bukas lang ang pinto ng opisina ni Sander, ay dinig na dinig ang boses ni Matilda
ng mga empleyadong nasa labas. Ang lakas din ng loob mong sumugo dito at pagtasan ako ng boses. Nakakalimutan mo na ba ang lugar mo sa kumpanyang to, Matilda? Kaswal niyang turan dito. Hindi nagpatinag sa pag-iiskandalo nito. Damn you! Hindi obra sa akin yung pananakot mo, Briella. Kung tutusin, mas may silbi ako kaysa sayo. Pinapakinabangan ako ng kumpanyang to. Samantalang ikaw, ano bang naging ambag mo? Hanggat hindi pa kayo ikinakasal ni Sander, ay hindi mo pa pag-aari ang kumpanyang to. Sigaw nito sa kanya. Sander, I want you to suspend and pause every project and endorsement of Matilda. Wika ni Briella na nakaharap kay Sander. What? Gulat na tura ni Sander. Kailangan ko bang ulitin ang sinabi ko? Tanong niya rin sa binata. Pinalampas ko ng pambabastos niya sa akin kanina. Ngunit hindi na ako papayag na paulit-ulit niya akong bastusin at ipahiya. We talked about this before. What? Huwag mong sabihin papayag ka na lang na bastusin ako ng babaeng ito. I'm your fiancé. Lahat ng panginsultong ginawa niya sa akin ay sayo din ang balik. Saad niya rito. Will you shut up? Hindi ka pa ba titigil, Briella? Singhal ni Matilda na mas lalong nagalit dahil sa pambabaliwala niya. Matilda, please, tumigil ka na. Inis na sigaw ni Sander dito. Tumigil naman si Matilda at halatang hindi inaasahan ang pagsigaw ni Sander dito. Umalis ka na muna at hayaan mo kaming mag-usap ni Briella. There's a lot of things we need to discuss. Malumanay na wika ni Sander na nakatingin pa kay Matilda. No, hindi ako aalis. Bakit yung sampid na alalay ni Briella ay pwedeng manatili? Samantalang ako hindi? Kung may pag-uusapan man kayo, dapat alam ko. Mariing tura nito. Pagak siyang natawa at kibit balikat na tiningnan ng mga ito saka nagsalita. Kanina ko pa napapansin ang pag-inarte mo, Matilda. Ikinukumpara mo ang sarili mo kay Chelsea? Kailangan ko dito sa Chelsea dahil siyang manager ko. At kung ano man ang pag-uusapan namin ni Sander, ay may pakinabang siya kesa sa'yo. I really don't get it. Kanina ka pa atat namang himasok sa usapan ng iba. Kaunti na lang at maniniwala na akong may relasyon kayong dalawa at takot kang maagaw ko si Sander sa'yo. Briella, ano bang sinasabi mo? Don't jump into conclusions. Mabilis na depensa ni Sander, ngunit hindi nito naitago ang pamumutla at pagpapanik ng mga mata nito. Matilda, get out. Pagtataboy nito kay Matilda. Ngunit talagang makapal ang mukha ni Matilda at hindi nagpapatinag sa pagsigaw ni Sander. Hindi ito umalis at nanatiling nakatayo lang doon sa harap niya at masama ang tingin sa kanya. Huminga siya ng malalim. Since we both signed my contract, aalis na kami. Kung may gusto ka mang sabihin sa akin, bakit hindi mo ako puntahan sa bahay mamaya? We can talk as much as you like. Walang istorbo at walang manggugulo. I still have a surprise for you. You know? Nakangiti niyang wika kay Sander. Hindi ako pwede mamaya. May importante akong pupuntahan. Putal na tura ni Sander. Lihim siyang napangisi at pasimpleng pinagmasdan si Matilda na halos patayin si Sander sa talim ng tingin nito sa binata. Nakita niya kung paano palihim na magtinginan sina Sander at Matilda. Ngunit ano pa ba ang pakialam niya sa mga ito? Huminga siya ng malalim at kunwaring nalungkot sa sinabi ni Sander. Fine, alam ko naman kung gaano ka ka-devoted sa trabaho mo. Kaya hindi na kita pipilitin. But I still want you to suspend, Matilda. Kung hindi mo kayang gawin, sabihin mo na lang sa akin at kay Cecil ako lalapit. Yun lang at nilampasan na niya si Matilda. Dahil nakaharang ito sa harap niya, ay sinadya niyang tabigin ito sa balikat at dahil sa gulat, ay napasalampak ito ng upo sa sofa. Malakas itong napasigaw at minura siya, ngunit hindi niya ito pinansin. Bago siya tuluyang lumabas, ay nilingon niya muna si Sander. Hindi ako nagbibiro, Sander. Kapag nalaman kong hindi mo ginawa ang sinabi ko, si Cecil ang pakikilusin ko. You know that other than you, the board members listen to her too. Sabi niya, sa katuluyang lumabas ng opisina nito. Pagdating nila sa maliit niyang dressing room, ay kagad na naglabas ng galit si Chelsea. Walang tigil ang bibig nito sa pagtatalak na tila ba ito ang naagrabyado at niloko. Sa tingin mo gagawin ni Sander ang sinabi mo?
Magagawa kaya ng gagong yun ay suspindi ang hitad niyang kabit? Inis na tanong ni Chelsea. Oo, wala siyang magagawa kundi sundin ako. He's afraid of Cecil. Sagot niya. Buti naman kung ganun. Naku, kulang pa ngayon eh. Kung hindi mo lang talaga ako pinigilan kanina, pag-uuntugin ko ang ulo ng dalawang animal na yun at ihahampas ko sa pader. Gigil na tura nito. Let's not talk about them anymore. Bye now. Aprobado ng kontrata ko. At dahil si Cecil ang nag-asikaso, tsak na walang magiging aberya doon. At sigurado akong gagamitin ni Matilda si Mr. Kayab para sirain ako. May nalikom ka na bang impormasyon tungkol sa nangyaring hindi pagsipot na si Mia Mercado? Pag-iiba ni Briella sa usapan. Oo, hinihintay ko na lang na i-confirm ng kausap ko kung totoong impormasyong hawak niya. Pero kung tungkol kay Mr. Kayab, may sapat na akong impormasyon para hindi ka na niya guluhin. Sabi ni Chelsea at kinuha ang phone para ipasa sa kanya ang mga naipon nitong impormasyon. Isa-isa niya yung binasa at hindi niya napigilang mapakunot nang mabasa ang huling impormasyong nakalagay doon. Under investigation ang kumpanya ni Mr. Kayab? Tanong niya. Oo, maliban sa illegal na paggamit ng mga imahe ng mga sikat na artista, ay sinampahan din siya ng kasong bribery at laundering. Naglabasan din ng mga dating modelo na kinukuha niya sa mga event at ibinunyag kung paano sila takutin at pagsamantalahan ng manyak na yon. Tura ni Chelsea. May pakiramdam ako na ganun din ang nangyari kay Samia Mercado. Kaya napagdesisyonan niyang huwag sumipot ng araw na yon. Saad naman ni Briella. Make sure na makuha mo ang contact number niya. I'll talk to her. Okay, leave it to me. Sagot ni Chelsea. Sinabi niya kay Chelsea ang iba pa niyang mga plano para kina Sander at Matilda. Ilang sandali pa ay nakatanggap na siya ng tawag muli kay Cecil at ibinalita sa kanya na okay na ang kontrata niya. Pagkatapos magpasalamat dito, ay nakangiti niyang ibinaba ang kanyang phone. Umpisa na ng pagbangon ko muli, Chelsea. I'll make sure na sa oras na maabot kong muli ang kasikatan ko, babagsak naman ang dalawang yun. Sabi niya kay Chelsea. Amen! Natatawang sabi pa nito at sabay silang natawa. Pagsapit ng hapon, ay nakatanggap siya ng mensahe galing kay Bron at sinabing susunduin siya nito para kunin ang mga gamit niya sa dati niyang tinitirhan. Nakaramdam siya ng excitement at hindi napigilang mapangiti. Agad namang napansin ni Chelsea. Bakit ang ganda ng ngiti mo dyan? May nangyari bang maganda? Usisa nito. It's nothing. May naalala lang ako. Sagot niya. Sabay silang napatingin sa pinto nang marinig ang malalakas na katok mula sa pinto. Nagkatinginan sila ni Chelsea at parehong napangiti dahil may ideya na sila kung sino ang nasa labas. Tumayo si Chelsea para buksan ang pinto at hindi nga sila nagkamali. It was Jovert, ang PA ni Matilda. Anong kailangan mo? Mataray na tanong ni Chelsea dito. Pinatatawag ni Sir Sander si Ma'am Briella. Malamig na tura nito. Nang marinig niya yon, ay tumayo na rin siya. At pagkatapos magbilin kay Chelsea, ay sumama na siya rito pabalik sa opisina ni Sander. Pagdating doon, ay nakita niyang parehong nakaupo ang mga ito. Nakabusangot pa rin ang mukha ni Matilda, ngunit nang umisi ito, ay alam niyang may naisip ng plano ang mga ito para sirain siya. Nang sinabi sa akin ni Jovert na pinatatawag mo ko, I thought we're gonna be alone. Sabi niya na nakatingin kay Matilda. Briella, please, huwag ka na gumawa ng gulo. Kinausap ko na si Matilda at pinakalma. Sana gamitin mo ang pagiging professional mo. Ani ni Sander. Nagtaas siya ng kilay at hindi napigilang mapangiti. I'm really impressed of how you treat her. Ako na fiancé mo, hindi mo nagawang i-comfort at pakalmahin sa kabila ng nangyari sa akin. Briella, bakit mo ako pinapunta dito? Hindi naman siguro para sabihin lang sa akin ng walang kwentang bagay na yan. Putol niya sa sinasabi nito. Marahas namang napabuntong hininga si Sander. Bakas ang iritasyon sa mukha nito at ang pagtitimpi na huwag siyang sigawan. Now that you've signed the contract with our company, ibig sabihin nun ay under ka na ng management natin. At ako mismo ang personal na hahawak sa mga future projects at schedules mo. You're going to follow every rule
I'll set up for you. Ani ni Sander. And the first thing you'll have to do is to do a public apology for Mr. Kayab and to his company. Tinawagan ko na si Mr. Kayab at pumayag siyang makipag-areglo at hindi na magsasampa ng kaso kung hingi ng tawad sa kanya sa harap ng publiko. I'll provide you the script. Dagdag pa nito, tinitigan niya si Sander at sa isip niya ay gusto niya itong sampalin sa sobrang kapal ng mukha nito. Ngayon niya napagtanto na sinayang niya ang kanyang career at ilang taon sa walang kwentang lalaki. At kahit magsisiman siya ngayon, ay hindi na maibabalik noon ang panahon at pagmamahal na ibinigay niya rito. Briella, nakikinig ka ba sa mga sinasabi ko? Untag ni Sander sa kanya. Napakurap si Briella, saka nagsalita. You expect me to do that? Bakit? Kinu-question mo ang desisyon ni Sander? He's the CEO of this company. At kapag sinabi niyang gawin mo yon, kahit na fiancé ka pa niya, kailangan mong sundin yon. Singit ni Matilda. Tinapunan niya lang ito ng tingin at hindi na pinatulan. Honey, ginagawa ko to para sa kapakanan mo. This is the way how I'll support you. At alam ko na kapag ginawa mo ang plano ko, ay i-consider yun ng mga advertisement company para kunin ka as their endorsement. Masuyong wika ni Sander. I'll do it, sabi niya. Nakita niya ang pagliwanag ng mukha ng mga ito at mula sa sulok ng mga mata niya ay nakita niya ang pagngisi ni Matilda. Good, that's good to hear. Mabuti naman at pinakinggan mo ako. That's the Briella I want. Nakangiting wika ni Sander. Nagawa mo na bang isuspinde si Matilda? Tanong niya. Nawala ang ngiti sa mga labi ni Sander at natigilan. Marahil ay hindi nito inaasahan ang tanong niya. What? You didn't do it? Did you? Kunot noon na tanong niya rito. Ha? Hindi ka pa rin natitigil, Briella? Bakit bang init ng dugo mo sa akin? Ito bang igaganti mo sa akin sa ilang beses kong pag-imbita sa'yo sa mga social na party na dinaluhan ko? Singhal ni Matilda. Tumaas na naman ang boses nito at nanlilisik ang mga matang nakatingin sa kanya. Looks like you really didn't do it, sabi niya kay Sander. That's fine. I'll talk to Cecil about this. Hindi ako papayag na paulit-ulit bastusin ng isang walang modong modelo. Tumalikod siya at handa nang umalis nang marinig na magsalita si Sander. Fine, I'll do it. What the hell? Sander! Sigaw ni Matilda. Napangiti siya ngunit sinupil niya yon at pinanatiling walang emosyon ang mukha nang muling humarap sa mga ito. Do it now. Release a statement and send it to the board and to her manager. Utos niya rito. Don't tell me what to do, Briella. Pumayag na ako sa gusto mong mangyari. Mariing wika ni Sander. Nagtibit siya ng balikat. It's still not enough. Gagawin mo ba? O gusto mo talagang ako ang kumilos para masuspende ang babaeng yan? Pagbabanta niya rito. Umigting ang panga ni Sander at galit siyang tiningnan. He was trying to intimidate her, ngunit hindi siya nagpatinag at nilabanan lang ito ng tingin. Sa huli, ay wala itong nagawa kundi sundin ang sinabi niya. Halos sumabog sa matinding galit si Matilda nang tawagan ni Sander ang sekretary nito para gumawa ng memo ng pagkasuspindi ni Matilda. At para mas lalo pang inisin si Matilda, ay umupo siya sa tabi ni Sander at hinihilig ang ulo sa balikat nito at niyakap ito mula sa bewang. Literal na nagulat si Sander sa ginawa niya at naramdaman niya ang malakas niyong pagpiksi, ngunit hindi niya yun pinansin. Alam kong hindi mo ako matitiis. As long as gagawin mo ang gusto ko, hindi ako kontra sa mga plano mo, sabi niya at nilambingan ang boses kahit nasa loob niya ay sukang-suka siya. Pasimple niyang tiningnan si Matilda at napangisi siya nang makita ang pamumula ng mukha nito sa matinding galit habang nakatingin sa mga kamay niyang nakapulupot kay Sander. Briella, umayos ka. May ibang tao sa harap natin. Saway ni Sander sa kanya. It's okay. Sa kumpanyang to, sino hindi nakakaalam na fiancé mo ko? At balang araw, magiging asawa mo. Unless you're planning to break up our engagement. Aniya. No, of course not. Utal na sagot ni Sander. You're too shameless. Hindi napigilang singhal ni Matilda. Anong nakakahiya sa ginagawa ko?
Fiancé ko ang nilalandi ko, hindi ibang lalaki. Mas nakakahiya, yung mga babaeng nilalandi ang lalaking taken na. Sabi niya. Naputol ang usapan nila nang pumasok ang sekretary ni Sander, dala ang memo na ginawa nito. Umayo siya ng upo at siya na mismo ang nag-abot yun kay Sander. Hindi niya napigilang lihim na mapangiti dahil sa madilim na anyo ni Sander habang pinipirmahan niyon. Pagkatapos ay kinuha niya yon at ibinigay muli sa sekretary ni Sander. Send a copy to Matilda's manager at sa board. Magbigay ka rin ng kopya sa PR para i-announce ang pansamantalang pagkasuspindi ni Matilda. Napatingin ang sekretary ni Sander sa binata. Tila hinihintay ang signal nito. Tinasa niya ito ng kilay, ngunit hindi kumibo at hinintay ang gagawin ni Sander. Do it. Mahinang usal ni Sander. Napangiti siya at nakita niyang matinding pagkagulat sa mukha ng sekretary nito. Ngunit pagkatapos nitong tumango, ay nagpaalam na ito para gawin ang utos ni Sander. Thank you. Send me the file of the script at pag-aralan ko mamayang gabi. Sabi niya, sa kaniyakap si Sander na tila nanigas sa tabi niya. Pag-alis ni Briella sa opisina ni Sander, ay hindi na napigilan ni Matilda ang matinding galit na kanina pa niya kinikimkim. Talagang hinayaan mo ang babaeng yun na kontrolin ka, Sander? Angil ni Matilda. Tumayo si Sander at mabilis na nilak ang pinto. Saka tinawagan mula sa intercom ang sekretary nito. At nagbilin na huwag magpapasok ng kahit na sino. Cancel my suspension, Sander. Hindi mo ba alam na makakasira yun sa image ko? Wika pa ni Matilda. Babe, kapag ginawa ko yun, ay maraming magkukwestiyon sa ginawa ko. Ani ni Sander, saka napabuntong hininga. Mas lalong sumidhi ang galit ni Matilda sa narinig. Mas papakinggan mong sasabihin nila kaysa sa akin? Can't you see? Ginagawa ni Briella to dahil sa matinding inggit sa akin. Balak niyang sirain ang mga pangarap ko, Sander. At wala kang magagawa dahil ayaw mong makwestiyon ng iba. Babe, calm down. Hindi maganda sa'yo ang ma-stress. Hayaan nating isipin ni Briella na sunod-sunuran ako sa kanya. Sa ganung paraan ay hindi niya malalaman ang relasyon natin. Lalo na ngayon at magkakaanak na tayo. Wika ni Sander at lumapit sa kanya sa kahinapitang bewang niya. Lawian mo ako, Sander. At hindi uubra sa akin yung paglalambing mo sa akin. Singhal ni Matilda. Ngunit napapikit ang mabilis na kumilos sa mga kamay ni Sander at mapusok na naglakbay sa buo niyang katawan. Relax, babe. Let me handle everything. Hindi mo ba narinig ang sinabi ni Briella? Susundin niya ang lahat ng sasabihin ko oras na sundin ko ang gusto niya. That means, nasa mga kamay ko ang buong karir niya. Lahat ng mga papasok na projects at endorsement niya ay pwede kong harangin o bigay sa'yo. Walang saysay ang memo na ginawa ko kung ipapakita ko sa board ang nakapilang endorsers na gusto kang kunin. Litanya ni Sander sa pagitan ng paghalik sa leeg niya. Nagniningding ang mga mata ni Matilda at parang bulang naglaho ang matinding galit na nararamdaman niya sa sinabi ng binata. Ipinulupot niya ang mga kamay niya sa leeg nito at pinupog ng halik ang buong mukha nito. I know I love the right man. I love you, babe. Nakangiting sabi niya sa kasiniil ng halik ang mga labi nito. Ginantihan naman ni Sander nang mas mapusok ang halik na yon. Maging ang mga kamay nito ay naging mas mapangahas at sa isang iglap ay naitaas nito ang suot niyang bestida at walang kahirap-hirap na inangkin siya. Maya-maya pa ay napuno ng mahihinang ungol ang buong silid at sa kabila ng nararamdamang sarap ay hindi mawala sa isip ni Matilda na hindi siya kayang lamangan ni Briella. Sinigurado niyang makukuha niya ang lahat ng gusto niya at kukunin ang lahat ng kung anong meron si Briella. At hanggat hawak niya sa leeg si Sander, nasa kanya ang huling halakhak. Eksaktong 5:00 ay nagpaalam na si Briella kay Chelsea. Zay, mauna na ako sa'yo. Tatawagan kita mamaya para i-follow up ang kailangan kong impormasyon ni Samia Mercado. Ani ni Briella na nagsimula ng magligpit ng gamit. Sabay na ako sa'yo. Makakatipid ako ng pamasahe kung makikisakay ako sa kotse mo. Sabi naman ni Chelsea at tumayo na din. You can use my car. May parating akong sundo. Sagot niya at huli na nang ma-realize kung ano ang sinabi niya. Sundo? Sino? At saan ka pupunta? Sunod-sunod na tanong ni Chelsea sa kanya. It's an agent. I bought a new house.
At pupuntahan namin ngayon para tingnan ang lugar. Pagsisinungaling niya. Talaga? Saan yun? Pwede ba akong sumama? Anong gagawin mo sa luma mong apartment? Tanong ulit ni Chelsea sa kanya. Sa susunod na lang kita isasama. Sa ngayon, nagmamadali ako at gusto ko nang makalipat agad. And about my old apartment, bala ko sanang ibigay yun sa'yo, pati yung sasakyan ko. Nang sa ganun, hindi ka na mahirapan mag-commute at mangupahan. Sagot niya rito. Seryoso ka, Bre? Wala nang bawian yan, ha? Naku, hindi ang bigay mo at kailangan ko yan ngayon. Sabi ni Chelsea, saka tuwang-tuwang niyakap siya. Napangiti naman siya sa nakitang tuwa sa mukha nito. Gusto niyang mailing dahil kung tutuusin, ay hindi naman ito kailangang magkirap at magtiis. Pero dahil ayaw niyang pakialaman ang buhay nito at nakikita naman siyang kontento na ito sa kung anong meron ngayon, ay hinahayaan niya na lang. Nagpaalam na siya rito at lumabas ng gusali. Naglakad siya hanggang sa makarating siya sa tapat ng cafe at napangiti nang makita ang pamilyar na sasakyan ni Bron na nakaparada sa gilid ng kalsada. Mabilis niyang binuksan ang pinto ng sasakyan at pumasok. Kaagad nanuot sa kanya ang pamilyar at mamahaling cologne na gamit ni Bron. Mahina siyang napasinghap at saglit na ipinikit ang mga mata upang damhin ang nakakaginhawang dulot niyon. How's your day? Dinig niyang tanong ni Bron. Nakangiti niya itong nilingon. Naramdaman niya ang kamay nitong masuyong humaplos sa pisngi niya. Stressed, but I manage it well. Sagot niya. I know you well. Nakangiting wika ni Bron saka bumaling kay Luigi at sinabing umalis na sila doon. Habang nasa biyahe, ay tinanong siya nito ano mang nangyari sa kanya ngayong araw. Wala naman siyang inilihim dito at sinabi ang lahat ng nangyari. Lihim siyang nagulat sa sarili niyang ikinilos dahil parang natural lang ang naging pag-uusap nila at wala siyang maramdamang kahit anong pagkailang. So, you're trying to contact sa Mia Mercado? Tanong ni Bron. Oo, dahil sa nakuha naming impormasyon kay Mr. Kayab, nakatitiyak akong may malaking dahilan kung bakit hindi siya sumipot ng araw na yon. Kapag nakumbinsi namin siyang magsalita, ay maklear ang pangalan ko sa iskandalong yon. Sagot naman niya. That's good to hear. But if you need any help, let me know, okay? Ani ni Bron at masuyong hinawakan ng kanyang kamay. I can handle this. Don't worry. But thank you for the offer. Nakangiting wika niya rito. Ngiti lang itinugon sa kanya ni Bron. Pagdating nila sa kanyang apartment, ay bigla siyang nag-alala na baka may makakilala sa lalaki at madamay sa kontrobersya. What's wrong? Tanong ni Bron na napuna ang pag-aalala niya. Wag ka na kayang pumasok at hintayin na lang ako dito. Nakaredy naman na ang mga gamit ko at kukunin ko na lang. Sagot niya rito. You don't want me to come inside? Nakataas ang kilay na tanong ni Bron sa kanya. Hindi naman sa ganun. Kaya lang, baka may mga media reporters sa paligid at makita. Nag-aalala lang ako na baka madawit ka sa gulo ko. Sagot niya rito. Tumawa ng marahan si Bron. It's okay. It's okay. I already let Luigi check your surroundings habang nasa biyahe tayo kanina. Isa pa, hindi ako natatakot na malaman ng lahat ang tungkol sa atin. Sabi nito. Pero ayokong madamay ka sa gulong meron ako ngayon. Salubong ang kilay na sabi niya rito. It's okay. Let's go. Sabi ni Bron na nauna nang bumaba. Mabilis naman siyang bumaba at hinawakan ng kamay nito saka nagmamadaling pumasok sa loob ng apartment niya. Narinig niya ang mahina nitong pagtawa, ngunit hindi niya yon pinansin. Saka lang siya nakahinga ng malalim nang makapasok na sila sa loob. Naiwan naman si Luigi sa labas na inaayos ang sasakyan. Gusto mo bang mag-dinner muna tayo bago umalis? Tanong niya rito. Hindi na. Sa bahay na lang tayo kumain. Let's just grab your things. Anong plano mo pala para sa apartment na to? Tanong nito habang inililibot ang tingin sa paligid. Ibibigay ko sa kaibigan ko. Sagot niya at wala sa sariling napabuntong hininga nang mapatingin sa bakanting dingding na dating kinalalagan ng malaking frame ng litrato nila ni Sander. Nanghihinayang ka bang umalis sa lugar na to? Untag sa kanya ni Bron. Natigilan siya, saka umiling. No,
This place reminds me of how I was blinded by my ex-fiancé. Ang dami naming masasayang alaala dito. Pero sinong mag-aakala na palabas nila ang lahat para makuha ako at makontrol? Puno ng pait na turan niya. But come to think of it, ilang beses lang ba ito kung dumalaw sa kanya doon? Niyang mag-overnight doon ay hindi nito magawa at sa tuwing dadalaw ito ay matagal na ang 3 oras na pananatili nito doon. Someone was always calling him and always leaving her with an alibi. Napaigdad siya nang maramdaman ang paghapit ni Bron sa kanya. Nasasaktan ka pa rin ba sa tuwing maalala mong lalaking yon? What can I do to ease your pain, Briella? Masuyong tanong nito sa kanya. Napatingin siya sa mga mata nito at sa hindi niya malamang dahilan ay parang sapat na ang presensya nito at ang kulay abong mga mata nito na puno ng pag-intindi at pag-aalala sa kanya para maibsan ang nararamdaman niyang sakit. Ngumiti siya at hinaplos ang gwapo nitong mukha. I don't know why, but knowing that you're here with me, I feel relaxed and healed. Hindi ko pa rin maalis ang ginawa niyang panloloko sa akin at hanggat hindi ko naibabalik sa kanilang sakit na nararamdaman ko, nang lokohin nila ako, hindi ako tuluyang maghihilom. Mahinang turan niya habang nakatingin sa mga mata nito. Ilang sandali siyang tinitigan ni Bron hanggang sa unti-unting bumaba ang mukha nito at tinawid ang maliit na espasyo na nakapagitan sa kanila at sakupin ang mga labi niya. Naipikit ni Briella ang kanyang mga mata at nagparaya. Hindi yon ang unang beses na hinalikan siya ni Bron, ngunit ang lakas pa rin ng kabog ng dibdib niya at tila nagwawala ang mga paru-paro sa loob ng tiyan niya sa tuwing magdadampi ang kanilang mga labi. Banayad at puno ng pag-iingat ang bawat galaw ng mga labi ni Bron sa mga labi niya. Para bang ipinapakita nito kung gaano siya nito iniingatan. And that makes her heart feel at ease with him sa kabila ng ilang araw pa lang nilang magkasama. Marahil ay yun din ang dahilan kung bakit mabilis na nahulog ang loob niya sa lalaki. His way of showing how he respected her. Bagay na hindi niya naramdaman kay Sander. There, feeling better? Ani ni Bron nang maghiwalay ang mga labi nila. Bagaman nag-iinit ang mga pisngi niya sa hiya, ay nagawa niyang tumango. Thank you. Anas niya. Silly girl, hindi mo kailangang pasalamatan ako. I'm your husband. It's my job to comfort and feel you better always. Nakangiting sabi nito at mabilis na kinintala ng halik ang tungki ng ilong niya. Ilang sandali siyang napatitig sa nakangiting mukha ni Bron. Hanggang sa ngayon ay hindi pa rin maproseso sa kanyang isip na ang isang kilala at tinitingalang lalaki ng lahat ay nasa harap niya. Pinapagaan ang loob niya at paulit-ulit na pinapaalala sa kanya na asawa siya nito. Kung pwede lang utusan ng kanyang puso na ibaling ang lahat ng pagmamahal na sinayang niya kay Sander noon, ay ginawa na niya. Imposible mang mangyari yun ngayon, pero alam niyang darating ang araw na tuluyan na nitong maangkin ng buong buo ang puso niya at pagkatao.